General, Joven Hernando po. Joven, anak ka ng komandante. Ipagpaumanhin mo at pinaghintay kita. Walang anuman po. Kinararangal ko po makapanayam kayo. Para saan na nga ulit ito? Balak po namin gumawa ng periodiko. Tulad ng ginawa niyo sa Sa Independencia. Opo. Gusto po namin kasing tapusin ang nasimulan ninyo. Naisip po namin gawing paksa ang buhay niyo para sa unang artikulo. Baka maging nobela yan, iho. Sige, maupo ka na. Ano sa tingin mo? Si Juan, yung kapatid ko ang nag-isip ng tabas. Ako mismo ang nagbayad nito. Kakaunti ang salapi ng hukbong sandatahan pero kailangang ipakita natin sa mga Amerikano na kagalang-galang tayo. Saan ang galing to? Mga bagong uniforme po, galing kay General Luna. Anong bagong uniforme? Eh, may uniforme na tayo. Pinag-isa po ni General Luna ang disenyo para magkaisa po ang kilusan. Kung makikinig sa hambog na yun. Pinag-utos din po ito ni Presidente Aguinaldo. Buti naman po, iisa lang po itsura ng mga sundalo natin. Malaking trabaho ang pagkaisahin ng bansang watak-watak, Joven. May balita nga daw pong magpapasya ang gabinete tungkol sa mga Amerikano. Mas madali mo pang pagkasunduin ang langit at lupa, Joven, kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alinmang bagay. Senyor Presidente, walang pupuntahan ito. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang sila kahit ikamatay ng karamihan sa atin. Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay natin ang Intramuros. Tawag na natin mga karating bayan! Meron tayong 40,000 katao! 1,000 lamang ang mga Amerikano. Madali natin silang mapapatalsik sa bayan na ito! Ipadala ko na si Arguelles at Buen Camino para makipag-uusap ng kapayapaan kay General Otis.